Mr. Silent Channel. Kabanata 276 hanggang 300. 0296. Tinakpan ni Ning Zimo ang kanyang bibig at gustong tumawa nang marinig iyon, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, paano mo nalaman na ako ang iyong junior na kapatid? Hindi ba ito ang iyong senior na kapatid? Nakita ni Liu Yunfeng ang ekspresyon ni Ning Zimo, at ang kanyang mga mata ay biglang naging masabik, at siya ay nagmamadaling ngumiti. Napakabata at maganda, paano ito magiging senior ko? Get ka? Kilala mo ako, mahal kong Liu Yunfeng, ang mga kaibigan sa paaralan ay magalang at karaniwang tinatawag akong Brother Feng. Ako ay mula sa kagawaran ng pananalapi at economics, at ako ay isang senior ngayong taon. Ako. Hindi ko alam kung sino ang estudyanteng ito. Saang department galing ang ate ko? I've never seen such beautiful schoolgirl before, at hindi man lang siya nakapasok sa flower list ng school. Dapat may mga taong walang mata. Nagkunwaring narinig ito ni Ning Zimo noon, oh, so you are Brother Feng, sure enough. The reputation is well deserved, it's not long since I transferred. Tulad ng inaasahan, hindi nakakagulat na hindi ko ito nakita noon. Si Liu Yunfeng ay tiwala pa rin sa kanyang sariling reputasyon, lalo pa niyang itinaas ang kanyang ulo, at may kumpiyansa at masigasig na sinabi, pag-aralan ano ang pangalan ng iyong kapatid na babae. Maaari mo bang idagdag ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Nakita ni Ning Zimo na si Ye Fan sa kabilang mesa ay namumutla na, at hindi na naglakas loob na asarin si Liu Yunfeng. Said, I'm sorry, may boyfriend na ako, nakaka-inconvenient na mag-add ng WeChat sa'yo, kung hindi, magagalit ang boyfriend ko. Haha. Junior girls, magandang babae ang dapat maging bayani. Boyfriend mo, napakasama ng quality mo, huwag kang mag-alala. Buong pagmamalaking sinabi ni Liu Yunfeng, ako si Liu Yunfeng, ang presidente ng Huahai University Fencing Club, at ako pa rin ang ikatlong pambansang kompetisyon sa eskrima. Ang kampyon, kailangan mo ng background ng pamilya, talento at talento, ano ang hindi mo maihahambing sa iyong kasintahan. Tama, Kuya Feng, kailangan mong magpakawala para sa kapatid ko. Hindi inaasahan ni Hong Si sa gilid na magagawa niya si Ning Zi. At nais na hayaang ilabas ni Liu Yunfeng ang kanyang galit para sa kanya. Bagamat ang ibang miyembro ng fencing club ay nagnanais sa kagandahan ni Ning Zimo, hindi sila ng ahas na looban ng amo ng babae, lahat sila ay napuno ng matuwid na galit. Kinagat ni Ning Zimo ang kanyang labi, at marahang hinawakan ang braso ni Ye Fan gamit ang kanyang siko, darling, mukhang napakalakas ng gwapong ito, at napakaraming nakababatang kapatid. Kung ikukumpara sa kanya, sino ang mas makapangyarihan? Hindi na makapaghintay si Ye Fan na diretsong pindutin ang babae sa mesa at sampilan ang kanyang puwet, ano ang ginagawa mo para pukawin itong grupo ng mga lalaking estudyante? Adik ka ba sa pagpapanggap bilang isang babaeng college student? Gayunpaman, nang makitang masaya si Ning Zimo, walang pagpipilian si Ye Fan kundi makipagtulungan sa kanya sa pag-arte. Isang grupo ng mga maliliit na bata, kung nagmamalasakit ka sa kanila, hindi ba ako mada-downgrade? Umiling si Ye Fan at sinabi. Ngumisi si Liu Yunfeng at sinabing, ganyan ang mga duwag. Kung may kakayahan sila, makikipagkumpetensya sila sa paraang lalaki. Kung sino ang manalo ay karapat-dapat na makihalubilo sa magagandang babae. Hindi taya ang babae ko. Wala itong kinalaman sa panalo o pagkatalo. Umiling si Ye Fan at nagpatuloy sa pagkain. Sinabi ni Liu Yunfeng, bakit, wala ka man lang lakas ng loob na tanggapin ang hamon para sa iyong kasintahan. Kung talagang tiwala ka, hindi ka matatakot na matalo. I-save ang iyong mga agresibong taktika, hindi ako interesado. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Malamig na ngumuso si Liu Yunfeng, kahit na hindi ka interesado, kailangan mong bayaran ang halaga para sa pananakit sa isang miyembro ng aming fencing club. Maliban kung hahayaan mo kaming lumaban, hindi mo gugustuhing umalis dito. Tumawag ka ulit. Bakit? Ayokong makipagtalo sa iyo. Kung mag-aaway ka, at gusto mong tumawag pabalik. Sa tingin mo ba isa akong walang utak? Walang imak na sabi ni Ye Fan. Ipinagmamalaki ni Liu Yunfeng, kung ganoon, pumunta ka sa fencing club kasama natin. Ang Ginoo ay isang espada, at gamitin natin ang ating mga espada upang magpasya sa kahihinatnan. Hindi ko ini-expect na ang isang tulad mo ay marunong mag-espadahan, maaari mo lang itong gamitin ng basta-basta. Nabalitaan ko na napakalakas mo, kaya't maaari ka pa ring ituring na isang walang ingat na tao, minisyon ni Liu Yunfeng. Hindi ako pupunta, hindi ako interesado, umiling si Ye Fan. Kung gayon, gusto mo bang makipagkompetensya sa akin sa restoran na ito, o pumunta sa club ng eskrima, kahit anong gusto mo, gayon paman, ngayon, hindi mo ito maiisip at lumayo na lang. Sabi ni Liu Yunfeng. Medyo nanlumo si Ye Fan, at nakatagpo siya ng ganoong bagay bago niya natapos ang kanyang pagkain. Gayunpaman, hindi masyadong magandang gawin ito sa restaurant, hindi banggitin na ang paggalaw ay masyadong malaki, ang susi ay itong Liu Yunfeng. Ang background ay talagang hindi pangkaraniwan, at maaari itong magdulot ng maraming problema. Lumingon si Ye Fan at tumingin kay Ning Zimo na palaging tumatawa, gusto mo ba talagang makita akong maglaro ng mga espada?
Kung ayaw mo, kalimutan mo na, gagawin ko ang lahat, sabi ni Ning Zimo, pero syempre sobrang gusto kong tumingin sa isang lalaki at ilagay siya sa singsing. Hindi inakala ni Ning Zimo na matatalo si Ye Fan kay Liu Yunfeng, halos imposible, gusto lang niyang maglaro ng ganito. Napabuntong hininga si Ye Fan at nag-isip dahil nangako siyang samahan si Ning Zimo para magsaya, sabayan natin ang puso ng babae. Sige, kakain pa ako ng ilang kagat, at mamili ako sa iyong paaralan. Pagkatapos kainin ni Ye Fan ang buong isda, kumuha siya ng isa pang mangkok ng kanin, at pagkatapos ay inakay si Ning Zimo sa Huahai University. Nanguna si Liu Yunfeng at ang iba pa, paminsan-minsan ay lumingon kay Ning Zimo, ang kanyang mga mata ay puno ng infatuation. Kahit na maraming mga kagandahan sa Huahai University, ngunit si Ning Zimo ay napakabata at maganda, ngunit puno ng iba't ibang estilo, na may kakaibang mature na alindog, ngunit napakakaunti. Napagpasyahan na ni Liu Yunfeng sa isang sulyap na ang babaeng ito ay dapat kunin sa kanyang sarili. Para naman kay Ye Fan, na, nangunguna, balak niyang gumamit ng tugma sa espada para tuluyang talunin siya. Sa pangkalahatan, ang mga babae ay mabibighani sa kanyang hitsura sa ring, at nadama ni Liu Yunfeng na si Ning Zimo ay hindi magiging exception. Sa buong campus, lahat ng uri ng mga batang babae ay bumati kay Liu Yunfeng, na tinatawag na, Brother Feng, o, Brother Feng, Senior Liu, at iba pang mga cordial titles, na naging dahilan upang mas kumpiyansa si Liu Yunfeng. Maganda rin ang mood ni Ye Fan at Ning Zimo. Sa katunayan, hindi sila nasa ilalim ng presyon ng mga espada. Dapat ay enjoy na lang nila ang scenery ng campus. Pagdating nila sa gymnasium kung saan matatagpuan ang fencing club, maraming tao ang tila nakarinig na si Liu Yunfeng ay makikipagkumpetensya sa isang tao sa labas ng paaralan, at lahat sila ay sumugod upang manood. Marami sa kanila ay mga babaeng mag-aaral na sinasadyang lumaktaw sa klase, lahat sila ay mukhang maliliit na tagahanga, at nagsimula silang magsaya nang makita nila si Liu Yunfeng. Nang makita ng mga babaeng estudyanteng ito si Ning Zimo, halatang nagpakita sila ng masamang mga mata, at karamihan sa kanila ay nahulaan kung bakit nakikipagkumpetensya si Liu Yunfeng sa mga espada. Kuya Feng, ang iyong espada. Nagsumikap si Hongxi para makakuha ng epee na dati ni Liu Yunfeng. Kinuha ni Liu Yunfeng ang espada at inikot ang kanyang ulo para tingnan si Ye Fan, hindi ka marunong mag-fencing, gusto mo bang isuot ang lahat ng armor? Kung saktan kita, wala akong pakialam na magbayad ng ilang mga medikal na bayarin, ngunit hindi ito magandang ideya. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi mo ako masasaktan. Walang kahihiyang pahayag. Tumawa si Liu Yunfeng at sinabing, hindi mo alam kung sino ang kaharap mo. Masayang ngumiti si Ye Fan, oo, ibabalik ko rin ang pangungusap na ito sa iyo. Tumingin si Ning Zimo sa maraming espada sa tabi ng singsing at nagtanong, Darling, alin ang gusto mong piliin? Whatever, gumawa ka na lang ng epee tulad niya. Walang pakialam si Ye Fan. Hoy, eto na. Kinuha ni Ning Zimo ang epee at iniabot kay Ye Fan, pagkatapos ay bamulong sa tenga ng lalaki, kung manalo ka, bibigyan kita ng reward ngayong gabi. Agad na natuwa si Ye Fan. Nilinaw mo ba na gusto mong bigyan siya ng mga benepisyo? Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa espada na ito. Hoy, iyan ang sinabi mo, kailangan kong pumili ng kapakanan sa gabi, sabi ni Ye Fan. Namula si Ning Zimo at itinulak siya, sige, akyat na tayo, bilisan mo at tapusin ang paghahambing, para magpatuloy tayo sa pamimili. Kabanata 0297 Xuanjian 0297. Masayang naglakad si Ye Fan papunta sa ring, casual na iwinagayway ang epee sa kanyang kamay, at sinabing, magsimula na tayo. Tumingin sa kanya si Liu Yunfeng na may paghamak, mauna ka, bibigyan kita ng 3 pagkakataon na gumawa ng unang hakbang. Sigurado ka bang gusto mo muna ako? Biro ni Ye Fan. Matalinong iwinagayway ni Liu Yunfeng ang kanyang espada, at mayabang na sinabi, hayaan mo muna, bakit ang dami mong sinasabi na walang kaparirikon, wala ka man lang bang lakas ng loob na kumilos muna? Hindi napigilan ni Ye Fan na bamantong hininga, ngunit ayaw niya. Ano pa, dahan-dahan kang maglakad doon. Nang makita ng mga tao sa ring ang eksenang ito, hindi nila napigil ang tumawa. Ang taong ito ba ay may kakayahang mag-eskrima? Para saan ito? Pagtingin sa kanya, hindi man lang siya makahawak ng espada. Si Kuya Feng ay nakikipagkumpetensya. Kasama ang ganitong uri ng tao. Hindi ba niya isinusuko ang kanyang pagkakakilanlan? Walang makita. Nang lumakad si Ye Fan ng wala pang 3 metro sa harap ni Liu Yunfeng, sa wakas ay itinaas ni Ye Fan ang kanyang espada at nilaslas ito paulis. Nakita ni Liu Yunfeng si Janlo, at walang pag-aalinlangan, tumanggaw siya at pahiga, na nagbabalak na itumba ang espada ni Ye Fan sa hangin. Ngunit nang dumampi ang espada ni Liu Yunfeng sa espada ni Ye Fan, naramdaman ni Liu Yunfeng ang matinding pagdiin sa kanyang espada. Keng! May tunog ng pagkabasag ng metal, at ang mabigat na espada sa kamay ni Liu Yunfeng ay direktang nabasag sa 2 piraso, at ang ulo ng espada ay lumipad palabas. Ang mabigat na espada ni Ye Fan ay buo, at napakabagal na inilagay sa leeg ni Liu Yunfeng. Sa isang iglap, natahimik ang buong fencing hall, at lahat ay napatitig sa pinangyarihan ni Liu Yunfeng na itinuro ni Ye Fan gamit ang kanyang espada.
Dilat na dilat ang mga mata ni Liu Yunfeng, at isang patak ng malamig na pawis ang bumagsak sa kanyang noo. Naramdaman niyang namamanhid ang kanang kamay na may hawak ng espada. Alam niyang hindi ito ilusyon. Kanina lang, nakatanggap siya ng malakas na suntok sa kanang kamay, halos malaglag sa hawakan ng espada. Okay, sa tingin ko hindi na kailangan pang makipagkumpetensya. Itinapon ni Ye Fan ang kanyang epee, at pagkatapos ay binalak ni Shi Shiren na bumaba sa pwesto. Siyempre hindi matanggap ni Liu Yunfeng ang ganoong resulta, nagmamadali siyang sumigaw, sandali. Huminto si Ye Fan bago tumalikod at nagtanong, bakit, ano pa ba ang mayroon? Ito ay isang aksidente lamang, minamaliit ko ang kalaban, at ito hindi ko problema na ang espada ay nabali. Sinabi ni Liu Yunfeng, magsisimula tayong muli, sa pagkakataong ito, hindi ko na maliitin ang kalaban. Matapos marinig ito, maraming mga tao sa fencing club ang muling nagpasigla ng kanilang fighting spirit at sumang-ayon. Oo, ito ang problema ng espada. Wala itong kinalaman kay Kuya Feng. Senior, huwag maging pabaya. Sinusuportahan ka namin. Sigaw din ng ilang babae. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, kapareho mo ang espada ko, bakit may mali sa espada mo? Hindi ako sasama. Hindi ako nandito para makipaglaro sa inyo. Ito ay isang showdown kung saan tumaya ako sa karangalan at humingi ng hustisya para sa aking kapatid. How dare you say it's a game? Napahiya si Liu Yunfeng kaya kinuha niya ang espada ni Ye Fan mula sa lupa at hinabol siya at sinaksak si Ye Fan. Sa sandaling naisip niya na ang balita ngayon ay kakalat, si Liu Yunfeng ay mawawala ang kanyang prestihiyo sa Huahai University at Libakin, hindi niya ito matiis. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, talagang hindi nakikita ng batang ito ang kabaong at hindi naluluha. Sayang at medyo malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa, lumingon si Ye Fan sa isang tabi at umiwas sa tinik ni Liu Yunfeng. Sa pagkakataong ito, mas makikita ito ng mga estudyante sa audience. Si Liu Yunfeng ay umaatake mula sa likuran, ngunit iniwasan pa rin ito ni Ye Fan. Sa hindi sinasadya, isang grupo ng mga estudyante ang tahimik na tumahimik, at napagtanto lamang na hindi nagkataon na nanalo si Ye Fan. Ilang beses na sunod-sunod na sinaksak ni Liu Yunfeng, ngunit nabigong tamaan si Ye Fan, at sa wakas ay tumigil sa pagtatago ng kanyang lakas, at biglang naglabas ng isang pagsabog ng totoong enerhiya, at ang epee ay nagsimulang magkaroon ng totoong enerhiya na gumagala sa paligid. Tingnan mo ang espada. Si Liu Yunfeng ay humajijek ng ilang beses sa isang hilera, ang espada ay tumangay tulad ng isang ipoipo, at lumapit kay Ye Fan ng hakbang-hakbang. Ginamit ang trick na ito, at ito ay maraming beses na mas mabangis kaysa sa ordinaryong pagkilos ng eskrima, na biglang umakit sa mga estudyante sa madla upang bumulalas. Napakunot ang noo ni Ye Fan, matagal na niyang alam na si Liu Yunfeng ang may likas na chi cultivation base, kaya alam niya na ang pinanggalingan ni Liu Yunfeng ay napaka-unusual. Sa hindi inaasahan, talagang ipinakita niya ang kanyang sinaunang martial arts sa harap ng publiko, at alang-alang sa mukha, hindi na niya ginamit ang paraan ng pagbabakod, ngunit ganap na nagsimulang magsagawa ng sinaunang martial arts swordsmanship. The 13 Swords of Xuanman, miyembro ka pala ng Xuanjian sect, hindi nakakagulat na napakayabang mo. Nakita ni Ye Fan ang swordsmanship na ito, at sa wakas ay lubos na nalaman ang pinagmulan ng taong ito. Ang Xuanjian sect ay isang sinaunang martial arts sect na mahigit 300 taon na may kursong swordsmanship, at nakipag-alyansa sa Zhu family ng Yancheng, isa sa 5 sikat na sekta. Masasabing isa itong sekta na may parehong pangkalahatang lakas tulad ng Qinglongmen, at ang kabuuang lakas nito ay halos hindi umabot sa A rango. Sinasabing ang swordsmanship ng Xuanjianzong ay nagmula sa mga sinaunang martial arts schools tulad ng Qingcheng at Taijian, na bumagsak, ngunit palaging iginiit ni Xuanjianzong na sila ay sarili nilang paksayon at hindi inapo ng anumang martial art. Sa partikular, ang Xuanjian sect ay may sword stepping technique na sinasabing kayang tumapak sa espada at mabilis na lumipad, kontrolin ang lumilipad na espada, at makamit ang mas perpektong epekto ng pagkakaisa ng tao at ng espada, ngunit napakahirap magsanay. Gayunpaman, bagamat kat-anji tangi ang swordsmanship ni Xuanjianzong, hindi sapat ang pagsasanay ni Liu Yunfeng. Ang pagtugis ng 12-12 ng espada ay masasabing nagpasilaw sa lahat ng madla at nakaramdam ng sobrang lamig. Ngunit sa mga mata ni Ye Fan, ang mga espadang ito ay napakadaling makita, at lahat sila ay umiwas dito sa pamamagitan ng paggalaw sa kaliwa at kanan. Matapos tapusin ni Liu Yunfeng ang isang set ng swordsmanship, hindi pa rin niya nahuhuli si Ye Fan, at lalo siyang nag-aalinlangan, sino ka? Nakikita mo ba na ang young master na ito ay miyembro ng Xuanjian sect? Hindi mahalaga kung sino ako, angkop ba para sa iyo na Xuanjian sect na gamitin ang iyong tunay na chi sa campus ng universidad ng may ganoong kalaking kasiyahan? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Huwag kang mag-alala, sa Huahai University, walang makakagalaw sa akin. Malamig na sumangot si Liu Yunfeng, at lumipad palayo, ang epee sa kanyang kamay ay gumuhit ng magagandang bulaklak ng espada, at nahulog patungo kay Ye Fan. Nang makita ang napakagandang sword move na ito, si Ning Zimo sa audience ay natigilan, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay, nagsisisi na hinayaan si Ye Fan na umakyat para sa isang paghahambing.
Ito ay malinaw na isang provocation para sa isang taong may isang sinaunang martial arts background. Marahan na bamantong hininga si Ye Fan. Nang makita niya ang napakagandang galaw na ito, naalala niya ang dalawang tansong eskrimador na nakilala niya sa sinaunang libingan. Sa kanilang hindi mapagpanggap at primitive na sinaunang swordsmanship, madali nilang mabibiyak ang 13 espada ng Xuanman. Sa sandaling naisip ito ni Ye Fan, pinulot niya ang sirang espada na iniwan ni Liu Yunfeng noon, at pagkatapos ay humakbang pasulong ang kanyang katawan, at walang salita, sinaksak niya ang gitna ng isang bulaklak ng espada ni Liu Yunfeng. Ang saksak na ito, na tila simple, ay may kakaibang ugali ng isang espada, tumpak at kakaiba. Ha! Sirang boses. Natigilan si Liu Yunfeng sa kinauupuan, hawak ang espada sa isang kamay, ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw bago niya ibinaba iyon. Dahil, ang espada ni Ye Fan ay muling dumaikit sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang mga mata ni Liu Yunfeng, pakiramdam niya ay nasa panaginip siya, hindi niya maintindihan kung bakit napakadaling nabasag ng kanyang espada. Kabanata 0298. 0298. Mahirap bang intindihin? Tanong ni Ye Fan. Nilunok ni Liu Yunfeng ang kanyang laway, malinaw na ipinakita ng mito sa kanyang mga mata ang kanyang pagkalito. Iyon ay dahil masyado ka pang mahina, sabi ni Ye Fan, at ibinaba muli ang hawakan. Hindi na interesadong maglaro si Ye Fan, kaya tumalikod siya at nagplanong umalis. Namula ang mukha ni Liu Yunfeng nang makita niya ang lahat ng uri ng kainahinalang mga mata at lahat ng uri ng nawawalang babae sa audience. Bagamat pinagsisisihan niya ang pagpunta dito ngayon higit pa sa sword fight na ito, mas lalo siyang nainis na nabugbog siya ng husto kaya wala siyang magawa. Si Liu Yunfeng ay hindi kailanman nagdusa ng gayong pagtatampo mula nang siya ay isinilang hanggang sa kasalukuyan. Paano mo naranasan ang gayong kahihiyan? Ikaw, huwag kang kampante. Halika ulit. Napalitan ng galit si Liu Yunfeng, at muling gustong ihagis ang kanyang espada kay Ye Fan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa gate ng venue. Yunfeng, tumigil ka. Huminto si Liu Yunfeng at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin ng hindi sinasadya. Doon, mabilis na pumasok ang isang lalaking nakasuot ng gray na suit na may kalahating puting buhok, na sinundan ng ilang entourage. Nandito na ang vice principal. Kaagad na nagsimulang kumaluskos ang ilang estudyante. Mukhang nairita si Liu Yunfeng at nagsabi, Lolo, bakit ka nandito? Humph. Buti na lang, espesyal akong nagpadala ng isang tao para magbantay sa iyo, kung hindi, kung hahayaan mong magulo, hindi ba mawawala sa amin ang lahat ng mukha ng pamilya Liu namin? Sabi ng matanda nang matapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan na paalisin ang mga estudyante sa venue at hayaan silang lahat na bumalik sa pag-aaral. Walang lakas ng loob na sumuwi ang mga estudyante, tila malaki ang kapangyarihan ng Vice Chancellor sa universidad. Nang walang laman ang venue, bahagyang ngumiti ang matanda kay Ye Fan at sinabing, Sir, ako ang vice principal ng paaralang ito, si Liu Yuanqing, si Yunfeng ay apo ko, at naging spoiled ako mula pa noong bata pa ako. Patawarin mo sana ako sa pagkakasala. Naglakad na si Ye Fan sa ilalim ng ring at aalis na sana kasama si Ning Zimo. Nang marinig ang mabait na tono ng matanda, napangiti siya, ayos lang, kung tutuusin, ang mga kabataan ay puno ng sigla, at normal lang na magkaroon ng mukha. Nang marinig ito ni Liu Yunfeng, dali-dali siyang humakbang at nagsabi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Magkumpara tayo kung may kakayahan ka. Tumahimik ka. Sinaway ni Liu Yuanqing, hindi mo pa nakikita. Siya ay malubhang na sugatan. Ako. Si Liu Yunfeng ay hindi nasisiyahan, ngunit hindi siya nakaimik. Nilingan ni Liu Yuanqing ang kanyang ulo upang tumingin muli kay Ning Zimo, at nakangiting sinabi, President Ning, bakit bigla kang pumunta sa paaralang ito? Kung alam namin na darating si President Ning, bakit kami magkakaroon ng piging para salubungin ka at ipapakita sa iyo? Napakurap si Ning Zimo at nakangiting nagtanong, kilala ako ni Elder Liu. Haha, oo naman. Nagkaroon ng ilang charity gala party kung saan nagtanghal si President Ning ng tea art. Naaalala ito ng matanda ko. Bukod dito, kilala rin ang mga kumpanyang nasa ilalim ng Zisulin. Taon-taon kaming nagre-recruit ng mga empleyado sa aming paaralan, at si President Ning ay isang VIP ng aming Huahai University. Tumawa si Liu Yuanqing. Natigilan si Ning Zimo at tumawa, kaya nga ang nangyari, pero hindi ko alam noon na si Vice President Liu pala ay may background pala sa Ancient Martial Arts School. Ang aming pamilyang Liu ay ang pangunahing sangay ng Xuanjian Sect. Ngayon ang Sect Master ng Xuanjian Sect ay kapatid ko na. Kaya lang sa panahon ngayon, hindi na ito sinaunang, kaya hindi tayo basta-basta mag-practice ng martial arts. Gusto kong magturo at turuan ang mga tao, kaya ang hakbang-hakbang kong paglalakad sa linyang ito, pagpasok sa Huahai University, at pagiging Executive Vice President ay maituturing na kontribusyon sa ating bansa, hehe, nakangiting sabi ni Liu Yuanqing. Narinig ito ni Liu Yunfeng sa ulap at napakunot ang noo, Lolo, ano po si President Ning? Ito po ba? Ang babaeng ito, hindi po ba ito estudyante ng ating paaralan? Kalokohan. Paano naging estudyante ng paaralan natin ang presidente ng Zisulin? Tumitig si Liu Yuanqing.
Tumawa si Ning Zimo, kinuha ang kanyang ID card mula sa kanyang bag, at ipinakita ito sa harap ni Liu Yunfeng. Master Liu, mas matanda ako sa iyo ng maraming taon. Nagbibiro lang ako sa boyfriend ko. Pasensya na. Medyo proud pa rin si Ning Zimo. Akala talaga ng mga lalaking ito ay college girl siya, kaya hindi ibig sabihin na bata pa ako. Ang mukha ni Liu Yunfeng ay naging pula at puti, at alam niya na ang kanilang grupo ay nalinlang sa simula pa lang. Gayunpaman, hindi maaaring magalit si Liu Yunfeng nang siya ay nilinlang ng isang magandang babae. Sa pagtingin sa nakangiting mature na ugali at bata at magandang mukha ni Ning Zimo, biglang naramdaman ni Liu Yunfeng na ang mga school beauty sa kanyang paaralan ay pawang mga bulgar na tagahanga. Sa sandaling sinabi ni Ning Zimo ang totoo, hindi nalungkot si Liu Yunfeng, ngunit mas sabik na magkaroon ng ganoong babae. Sa pag-iisip nito, ang selos ni Liu Yunfeng kay Ye Fan ay naging mas matindi. Malamang nahulaan ni Liu Yuanqing kung ano ang nangyayari, at umiling-iling, si Pangulong Ning ay nakabihis ngayon, hindi nakakagulat na natutokso ang aking apo, siya ay talagang mukhang bata. Itong boyfriend ni President Ning, hindi ko alam kung ano ang itatawag sa kanya. Ngayon pa lang, nakita na ng matanda ang pagiging eskrimidor niya, espesyal talaga. Hindi man top-notch sa pinto ang pagiging eskrimidor ng matanda, kadalasan ay nakikita niya ang pintuan, ngunit ang talino ng maginoong ito ay nagpaparamdam sa mga tao na walang bakas nito, nakakamangha talaga. Bamulong si Ye Fan sa kanyang puso, hindi ba't napakalakas ng sinaunang espadang ito na walang bakas nito? Pagkatapos mong matagpuan, ako ay binugbog hanggang mamatay sa isang sinaunang libingan. I'm a nobody, kaya hindi ko na kailangang i-report ang pangalan ko. Ayaw makisali ni Ye Fan sa mga taga-Xuanzhanman, kaya hinailan niya ang kamay ng babae, Ninger, fair na, lalaruin kita ulit. Well, okay. Alam din ni Ning Zimo ang iniisip ng lalaki, kaya diretso siyang nagpaalam sa lolo at apo ng pamilyang Liu, at maingat na sinundan ang lalaki palabas ng stadium. Nang makitang umalis sina Ye Fan at Ning Zimo, si Liu Yunfeng ay nag-atubili, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, iniisip kung paano makikita muli si Ning Zimo. Hinawakan ni Liu Yuanqing ang kanyang baba at bamulong, nakakatakot ang mga susunod na henerasyon, kailan lumitaw ang napakalakas na batang eskrimidor sa mga ilog at lawa. Si Liu Yunfeng ay humakbang pasulong at nagtanong sa mahinang boses, Lolo, ang Purple Bamboo Forest ba ay parehong lugar sa Purple Leaf Tea House? Oo, ang Purple Leaf Tea House ay ang base ng Purple Bamboo Forest. Bakit mo ito tinatanong? Nako, wala lang, curious lang ako. Sabi ni Liu Yunfeng na kumikislap ang mga mata. Para kay Ye Fan, ang pakikipag-away kay Liu Yunfeng ay isang maliit na libangan lamang pagkatapos ng hapunan, at wala siyang masyadong pakialam. Hinatid niya si Ning Zimo at naglibot sa universidad bago sila nagmaneho pabalik sa Zia Tea House. Sa pagbabalik, si Ye Fan ay nagmamaneho ng kotse gamit ang isang kamay at nakagawian na inilalagay ang isa pang kamay sa armrest sa gitna, ngunit natagpuan na si Ning Zimo ay yamakap at niyakap ang kanang kamay ni Ye Fan, ang kanyang mukha ay malapit sa kanyang mukha, na may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Nakangiti. Ninger, ano bang nangyayari sa iyo? Buong hapon kang naglalakad kasama ko, ayaw mo pa ring bumitaw. Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nagpout si Ning Zimo, sa wakas ay nakaramdam na ako ng kaunting pag-ibig ngayon. Iniisip ko noon, hindi mo ba ako mahal? Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Itinaas niya ang kanang kamay at kinurot ang peach cheek ng babae, huwag kang ang tanga, mamaya na natin pag-usapan, ano ang welfare, mamaya. Kabanata 0299 Shock. 0299. Agad na namula si Ning Zimo, binitawan ang braso ng lalaki, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana habang nakalayo, at bamulong, sasabihin ko sa iyo mamaya sa gabi, kung matulog ka ulit ngayong gabi, wala kang anumang benepisyo. Nang marinig ito ni Ye Fan, sinabi niya ng may mapait na mukha, bakit kailangan mong mag-overnight? Sinabi ko sa iyo ang mga benepisyo, ngunit hindi ko sinabi kung kailan. Nilibot ni Ning Zimo ang kanyang mga mata sa kanya, ayaw mo, pagkatapos ay bumalik ka. Mabilis na tumango si Ye Fan, oo. Paanong hindi? Nagpipigil ng ngiti si Ning Zimo at sinundot ang mukha ng lalaki, bastos ka, gusto mo ang mga babae. Oy, hindi lahat ng babae ay nagugustuhan. Oo, tulad ni Ninger, gusto ko ito ng sobra. Hindi ako naniniwala sa iyo dahil mas nakakapaglagay ako ng mga sugar-coated cannonballs. Masayang nagkwentuhan ang dalawa, at pagbalik nila sa Zia Tea House, madilim na rin. Nang papasok na siya para sa hapunan, nagmamadaling tumakbo palabas si Xiao Jiao at sinabing, Miss, mahigit 2 oras ka nang hinihintay ni Shangguan kan sa private room kasama ang isang grupo ng mga tauhan ni Shangguan. Nandito na ang Shanghai. Natigilan si Ning Zimo, bakit hindi ka tumawag at sabihin sa akin ng maaga, kaya babalik ako ng mas maaga. Nahihiyang sinabi ni Xiao Jiao, hindi ako pinayagan ni Shangguan kan na maglaro. Sabi niya magkasama kayo ni Kuya Fan at hindi may istorbo, naghihintay lang sa pagbabalik mo. Si Ning Zimo ay ngumiti ng kasiya siya, ang Shangguan kan na ito ay napakahusay sa paggawa ng mga bagay-bagay, at ang paraan ng pambabala ay napakatalino.
Bueno, hayaan mo siyang maghintay sandali, pupuntahan ko sila pagkatapos magpalit ng damit. Agad na pumunta si Xiao Zhao upang ipakalat ang salita, habang si Ye Fan ay nalilito. Ninger, sino si Shang Guanken? Dinala ni Ning Zimo ang lalaki sa kanyang silid at ipinaliwanag, hindi ba nanatili ako sa Jiang Province ng 2 araw bago, alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Oo, hindi pa kita natatanong, bakit ka pumunta? Si Ye Fan ay walang masyadong pakialam dito. Napatay ko ang ilang pangunahing miyembro ng pamilyang Shangguan, kaya natatakot na sa akin ang pamilyang Shangguan. Nilingan ni Ning Zimo ang kanyang ulo at kumislap ang kanyang magagandang mata. Sumipol si Ye Fan, ngunit hindi siya nagulat. Pagkatapos ng lahat, may ilang bagay sa mga buto ni Ning Zimo na hindi nakikita ng iba, ngunit nararamdaman pa rin ito ni Ye Fan. Baby Ninger, hindi mo talaga alam kung ano ang sasabihin. Isa kang blockbuster. May balak ka bang isama ang mga puwersa ng pamilya Shangguan? Tanong ni Ye Fan. Nagtataka na tanong ni Ning Zimo, hindi mo ba ako sasabihin ng ilang salita? Anong pinag-uusapan niyo? Halimbawa, hindi ako sapat sa sarili, halimbawa, hindi ako sakang para lumunok ng mga elepante, at halimbawa, masyadong mapanganib ako. Ye Fan Yile, bakit mo ito pinag-uusapan, hindi ka 3 taong gulang na bata, dapat alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Tsaka Shangguan family lang yan, hindi ko pa ito pinapansin, patayin mo na lang kung gusto mo. Niyakap ng mahigpit ni Ning Zimo ang lalaki at masayang ngumiti, alam kong susuportahan mo ako, ngunit wala talagang panganib. Ang pamilya Shangguan ay nanirahan sa Jiangnan ng mahabang panahon, ito ay masyadong komportable. Naramdaman nila na walang nang ahas na lumaban sa kanila, maraming problema ang kayang lutasin ng pera, at kapag pinasok ko talaga ang elite team, tataka sila, magkakalat, at hindi nila matiis. Kung gayon, matagumpay mong natutunan ang pamilya Shangguan ngayon. Nakangiting sabi ni Ye Fan, pagkatapos ay bigla kang mangguna mula sa Huahay at maging isang malakas na puwersa sa buong mundo sa ilalim ng lupa ng Xia Kingdom. Hindi pa, pinatay ko ang ilang core members nila, para lang makahanap ng problema, ibig sabihin, kahit na kaya kong patayin ang leader nila, hindi ako makikilala ng mga nasa ibaba. Kaya, naabot ko ang layunin ng pakikipagtulungan kay Shang Guanken. Si Shang Guanken ay pinsan ni Shang Guanling, at hindi siya gaanong ginagamit sa pamilya, ngunit nag-aral siya sa Magnesia at may MBA degree, kaya talagang napaka-ambisyosa niya sa negosyo. Sinabi ko sa kanya na hayaan siyang magpatuloy bilang miyembro ng pamilya Shangguan. Sa aking pangalan, ako ang namamahala sa iba't ibang industriya ng Feiyun Pavilion, at lahat ng sandatahang lakas ay nasa ilalim ng aking kontrol. Sa ganitong paraan, makokontrol ko ang Feiyun Pavilion at ang pamilya ni Shangguan, at ang Shangguanken ay maaaring tumuon sa paggawa ng pera ng hindi nababahala tungkol sa mga underground na pakikibaka na hindi niya sanay. Sabi ni Ning Zimo. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga. Yung mga matatandang lalaki sa pamilya Shangguan, hindi ko akalain na ang negosyo ng pamilya nila ay kukunin ninyong dalawa. Ito ang kapalaran ng minamaliit ang kababaihan. Kung mas mabuting tretuhin nila si Shangguanken, nasa ibang lugar sila dahil babae siya. Kahit ay bully mo siya, hindi siya magtatraidor at magpapasakop sa akin, nakangiting sabi ni Ning Zimo. Pagkalipas ng 10 minuto, nagpalit si Ning Zimo ng mas formal na kamiseta at suit jacket, at lumabas upang salubungin si Shang Guanqin. For the consideration of the women's market, lumabas din ako para makipagkita. Si Shang Guanqin ay isang 35-6 na profesional na babae, na may payak na hitsura, ngunit siya ay may kakayahang espiritu. Bagamat nakikipag-usap siya kay Ning Zimo tungkol sa pamamahala sa hinaharap at pamamahagi ng kita gayunpaman, tinitingnan niya si Ye Fan paminsan-minsan. Obviously, alam din niya ni Shang Guanqin. Maaaring kainin ng Zisulin ang mga kondado ng bakal at ang mga puting pitang hakbang-hakbang, at pagkatapos ay talunin ang pamilya Shangguan. Nang maglaon, matapos makipag-usap ang dalawang partido sa kooperasyon at pumirma ng ilang kasunduan, kinuha ni Shang Guanqin ang kanyang sariling koponan at umalis na puno ng kumpiyansa. Napakaluwag pa rin ang mga kondisyon na ibinigay ni Ning Zimo, maliban sa ilan sa mga industriya ng pamilya Shangguan sa Huahay, tulad ng mga car dealership, pawn shop, maliliit na kumpanya ng pautang at iba pang negosyo ay pagmamay-ari ng Shang Guanqin, maliban sa Zisulin, karamihan sa iba pang industriya sa Jiang Province ay pinamamahalaan ng Shang Guanqin. Ngunit kahit na ganoon, tumataas din ang mga ari-arian ni Zisulin. Nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon, na hindi inaasahan ni Ning Zimo. Isang babaeng nasa magandang kalooban ang humiling sa kusina na magluto ng seafood dinner. Ngunit si Ye Fan ay hindi talaga gustong kumain ng marami, at palaging iniisip ang mga benepisyong sinabi ni Ning Zimo. Ano ito? Pagkatapos kumain, samaan daw silang dalawa sa sofa at nanood ng sine. Halos 9:00 na. Hindi naiwasang sabihin ni Ye Fan, Ninger, oras na ba para matulog? Tiningnan siya ni Ning Zimo ng patagilid, hindi ako nakapagpigil ng matagal, di ba? Alam ko kung ano ang iniisip mo, huwag kang mag-alala, hintayin mo lang ako. Pagkatapos magsalita, misteryosong tumakbo ang babae sa fitting room at isinara ang pinto. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, hindi ba dapat oras na para maligo? Anong iniisip ng babaeng ito? After
Sabik na naghihintay ng higit sa 10 minuto, bumukas ang pinto. Nang muling lumitaw si Ning Zimo sa harap ni Yefan, naramdaman ni Yefan na halos lumabas ang lahat ng dugo niya sa kanyang ilong. Ang itim na sutla sa buong katawan ay nagbabadya, ang malambot na kuneho ay mayroon pang isang malambot na buntot ng kuneho sa likod nito. Hay! Sumipsip si Yefan ng malamig na hangin. Kung ang isang maliit na batang babae tulad ni Mumumu ay nagsusuot ng damit na pangkuneho, maaaring isipin niya na ito ay maganda at cute, ngunit hindi ito magkakaroon ng ganoong kalakihang epekto. Ang punto ay, ang babaeng nasa harapan mo ay si Ning Zimo. Ang isang reyna na pumapatay ng hindi kumukurap sa mundo sa ilalim ng lupa ay naging isang kaawa-awang maliit na kuneho na may mahiyaing mukha at malinaw na mga mata. Ang ganitong uri ng sensual at psychological na epekto ay talagang ecstasy. Masyadong nahihiya si Ning Zimo na makita ang sinuman, ngunit napakasaya niya nang makita niya ang mga diretsyong mata ni Yefan. Gusto mo ba ang benepisyong ito? Awkward na tanong ni Ning Zimo habang nakatayo sa pinto ng fitting room. Kabanata 0300. 0300. Tumayo si Yefan at dahan-daang naglakad papunta sa babae, tinitingnang mabuti ang perpektong kurba sa katawan ng babae at ang puting lamang na malabong nahayag sa itim. Sa palagay ko ay hindi mailalarawan ng mga salita ang nararamdaman ko ngayon, sabi ni Yefan na may mabigat na paghinga, baby, saan mo nakuha ang damit na ito? Bamulong si Ning Zimo, hindi ba sinabi ko sa iyo, umakyat ka na. Sa Double 11, bumili ako ng isang grupo ng mga ito, at nakita ko kung gaano kaganda ang set na ito, binili ko ito. Malapit na magdoble 12, bakit ngayon mo lang nasuot ang damit na ito? Yefan reaching out, marahan niyang hinawakan ang pares ng lotus arm ng babae, naramdaman ang elasticity sa lace. Pagkatapos, pagkababa niya ng ulo, mapusok niyang hinalikan ang babae. Pagkatapos maghalikan ng ilang minuto, biglang may naalala si Yefan, inabot niya at hinawakan ang likod ng babae, at hinawakan ang isang malambot na buntot. Ninger, paano mo inilagay ang iyong buntot? Sa sandaling matapos siyang magsalita, narinig niya si Ning Zimo na nagpakawalan ng mapang-akit na sigaw, at ang kanyang mukha ay sobrang pula na tumulong ng katas. Tiningnan ni Yefan ang basang mga mata ng babae na may walang katapusang pagmamahalan, at ang kanyang puso ay malapit ng mamulaklak. Ikaw, hindi mo dapat, oo, magpanggap dyan. Nahihiyang isinandal ni Ning Zimo ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki, hindi ko alam, ang buntot na ito ay nagkukunwaring ganito. Kung hindi ka magpapanggap, mukhang hindi maganda. Gustong tumalon ni Yefan, sino ang nagdisenyo ng damit na ito? Energetic ba talaga siya? No wonder, siyang Ning Zimo walking, it's very unnatural, parang hindi siya makagalaw, na-stimulate na pala siya sa maliit na bagay na iyon. Hoy, masakit ba? Tanong ni Yefan. Isa. Medyo, mahinang sabi ni Ning Zimo na parang lamok. Ngumisi si Yefan at nakangiting sinabi, hindi madaling ilagay ito, kaya huwag mo itong ilabas, maaari mo itong ipagpatuloy ngayong gabi. Tinatawanan mo pa ako. Hindi ba para mapasaya ka? Sa sobrang pagkabalisa ni Ning Zimo ay muntik na siyang umiyak, sa tingin mo ba ako ay tanga? Magandang babae. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Nagsinungaling ka sayo sa buong buhay mo. Binuhat ni Yefan si Ning Zimo at dumiretso sa malaking kama. Hindi ka ba maliligo? Bagamat nakapaghanda na si Ning Zimo, hindi niya inasahan na si Yefan ay masyadong minipin. Anong nilalabhan mo? May bango kahit saan sa katawan mo. Well, huwag mong hawakan ang buntot ko. Sa ilalim ng makapal na gabi, sa mabangong boudoir na ito sa Purple Lifty House, tila hindi mo mararamdaman ang anumang taglamig. Ang lamig ng lugar na ito ay napuno ng init ng tagsibol. Ang gabing ito ay masyadong maikli para kay Yefan, ngunit para kay Ning Zimo, ito ay lubos na kasiya siya. Sa kalagitnaan ng gabi, sabik na ang babae sa madaling araw. Bandang alas 8 ng umaga, nakita ni Yefan, na natulog ng wala pang 4 na oras, ang kanyang telepono na nag-vibrate. Bumangon siya at maingat na itinabi si Ning Zimo, na nakahiga sa ibabaw niya. Nagpakawala ng mahinang helanghing si Ning Zimo, idinilat ang kanyang inaantok na mga mata, at hindi nasisiyahang nagsabi, sino, hindi ba Sabado? Para istorbo ang pagtulog. Naguguluhan din si Yefan, at nang kunin niya ito, nagulat siya, dahil si Su Qingzhou ang tumawag. Ubo. Si Yefan ay gumawa ng silent gesture at sinabing, Ninger, huwag mong kausapin ang telepono ng aking asawa. Huminga ng mahina si Ning Zimo, niyakap ang baywang ni Yefan, inilagay ang ulo sa tiyan ng lalaki, at nagpatuloy sa pagtulog. Sinagot ni Yefan ang telepono at natatawang nagtanong, asawa, ano ang nangyari sa madaling araw? Gising ka na ba? Tanong ni Su Qingzhou. Alam ni Yefan na nasa business trip pa ang babae, kaya nakahinga siya ng maluwag, nakahiga pa siya, bakit, mismo na ako? Well, medyo, tanong ni Su Qingzhou, nagtrabaho ka ba ng maayos kahapon? Nasa akin na. Napaisip si Yefan sa kanyang sarili. Parang umiinom si Su Qingzhou. Pagkatapos humigop, sinabi niya, nasa bahay ka ba? Tumingin si Yefan kay Ning Zimo sa tabi niya, at sinabing hindi namumula, oo, syempre sa bahay, hintayin mong bumalik ang asawa mo. Ano? Hindi natakot si Yefan na hilingin ni Su Qingzhou kay Tia Jiang na, iikot ang bahay,
Gayunpaman, si Tita Jiang ay isang mature at sopistikadong tao at alam niya na siya ay nasa labas, kaya't siya ay makikipagtulungan sa kanya upang magulo, para sa isang matatag na relasyon sa pagitan ng mga batang mag-asawa. Oo, pagkatapos ay buksan mo ang drawer ng iyong kanang bedside table. Sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye Fan, bakit? Mayroon akong $100 bill doon, pakisabi sa akin ang huling tatlong numero ng bill na iyon, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Agad na natigilan si Ye Fan, mahal, ang babaeng ito ay nagtatago pa rin ng ganoong kamay. Asawa, hindi na kailangan, bakit parang spy test? Hehe, ngumiti si Ye Fan. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, baka nagsisinungaling ka sa akin. Siyempre hindi. Nagmamadaling nag-isip ng dahilan si Ye Fan, at nagsabi, sa totoo lang, Mrs., nakita ko ang perang iyon kagabi, at kinuha ko lang ito, at pagkatapos ay namiss kita ng sobra kaya lumabas ako para bumili ng isang pakete ng sigarilyo kapag naiinip ako. Ngayon ang pera na iyon ay naging ilang 10 yuan at 20 yuan, at ang 100, wala na. Hoy Mrs., wala ka, at bigla akong hindi nasanay, bakit hindi ka nalang bumalik? Naramdaman ni Ye Fan na siya ay masyadong matalino, ang kadahilanang ito ay parehong walang putol at nakakabigay puri sa mga babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaraang tumahimik si Su Qingzhou saglit, sinabi niya, wala man lang akong inilagay na pera sa drawer mo. Namumula ang mukha ni Ye Fan, at gusto niya itong patayin. Muntik ko nang makalimutan, member ng Baoji Club itong babaeng ito na may IQ na 180. Kung paglalaroan mo siya ng ganitong klaseng pakulo, magiging multo ka kung hindi ka maghihirap. Routine. Punong-puno ng pakulo ang babaeng ito. Hindi talaga nakatulog si Ning Zimo na katabi niya. Nang marinig ang tawag sa telepono ng dalawa, at nakita ang huling nanlumo na ekspresyon ng lalaki, hindi napigilan ng babae ang mapatawa. Sa ngiti na ito, natural na narinig ito ni Su Qingzhou sa kabilang panig ng telepono. Mukhang hindi oras ako tumawag, ginugulo ko ang iyong mga kabutihan. Ang boses ni Su Qingzhou, sa pamamagitan ng telepono, ay maaaring magparamdam kay Ye Fan ng matinding lamig. Napangisi si Ye Fan at kailangang umamin, asawa. Nagkamali ako, hindi ako dapat magsinungaling sa iyo. Sa totoo lang, ako. Beep, beep, beep. Bago pa matapos magsalita si Ye Fan, tapos na ang telepono. Ay ibinitin. Nagmamadaling tumawag si Ye Fan, ngunit hindi makalusot. Ang gulo. Hindi ba ako hinarang ng babaeng ito? Gustong umiyak ni Ye Fan, ngunit ang pagkilos na ito ay masyadong mabilis, masyadong malamig. Nagpipigil ng tawa si Ning Zimo at nagkunwaring na agrabyado at sinabing, hindi mo ako masisisi, na nagpatawa sa iyo, sabihin mo lang sa kanya na huwag nasa labas, kundi nasa bahay. Ako, hindi ako masyadong nag-isip. Akala ko tapos na siya sa pagtatanong lang ng 2 beses, at hindi na siya mananagot. Napakamot si Ye Fan sa kanyang buhok, ngayon ay maaari na lang nating hintayin na bumalik siya sa hapon, at pagkatapos ay mag-isip ng paraan. Babalik ka ba sa pagluhod sa washboard? Curious na tanong ni Ning Zimo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.